Ay dumako sa salita ng Panginoon. Ang ating teksto matatagpuan sa Proverbs 28:20. Ang ating title ngayong araw na ito, pagpapatuloy ng ating aralin, How to Serve the Lord o Serve the Lord Jesus. Ang paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Napakasarap na ang tao na kanyang nilikha ayon sa kanyang wangis, pagkatapos ma-born again, pagkatapos makakilala kay Hesukristo, ang susunod na kabanata o chapter ng kanyang buhay ay maglingkod sa Panginoon. Lahat ng ating inaari ngayong ganap sa buhay natin, hanap buhay, mga karir, ayan lamang inspirasyon para tayo sa buhay na ito kasi nandito pa tayo sa lupa. Pero habang tayo nasa lupa pa at hindi pa nagra-rapture, ay kailangan tayo maglingkod sa Panginoon Diyos. Ngayon, tatalakayin natin paano ba maglingkod sa Panginoon. Ayan, ang ating title, Serve the Lord Jesus. Sabi natin, I will serve to the Lord in Jesus' name. Sabihin mo sa katabi mo, habang nabubuhay ka at malakas ka, maglingkod ka sa Panginoon. At ang paglilingkod sa Panginoon, iba't ibang klase ng pamamaraan. Pero kukunin muna natin how to serve the Lord. Ang teksto natin, Proverbs 28:20. Basahin natin lahat. 1, 2, ready, go. A faithful man will abound with blank. Ano yun? With blessings. But he who hastens to be rich will not go unpunished. Yung pong unang sentence. 1, 2, 3, go. Close your eyes. Say it. A faithful man shall abound with blessing. One more time. Yan. Isa sa gusto ng Diyos para tayo'y pagpalain tuloy-tuloy ay kailangan tapat ang kanyang mga anak. So number 1, how to serve the Lord, you must be faithful. Kailangan tayo po ay tapat sa Panginoon. Ano ba ibig sabihin ng faithful? Ano sa Tagalog yung faithful? Matapat. Bihira po makikita ang tao na patapat. Sa hanap buhay, sa pera, sa pamilya, sa paglilingkod. Pero para tayo maging tapat, huwag nating kalilimutan, ang Diyos ay hindi natutulog. Siya'y buhay. At ang tinitingnan ng Diyos yung puso natin, kung paano tayo magiging matapat. Kasi ang Bible nagsasabi, a faithful man shall abound with blessing. Sabihin mo sa katabi mo, be faithful. Say it again, be faithful. Paano magiging matapat? Ang sabi ng Hebrews 4:13, all things are naked in the eyes of the Lord. Para tayo makapaglingkod ng tapat, huwag mong kalilimutan, merong unseen person na nakakakita sa atin. Ang sabi ng Hebrews 4:13, pakilagay nga sa Hebrews 4:13, there is no creature hidden from His sight. But all things are naked and open the eyes of Him to whom He must give account. Tapat sa oras, kapag tayo nakipag-usap, dapat pag sinabing alas 7, alas 7. Eh iba dumarating alas 7, usapan umaga, gabi nagpunta. Tapat nga alas 7, kaya lang PM. Sino dito namamasukan? Taas ang kanang kamay. Ayun. Nakita ng Diyos yan. Tapat ba kayo sa inyong pagpasok? Anong oras pumapasok ang mga employees? 8. Anong oras umuwi? 3:30. Aba, nagnanakaw ng oras. Eh sa simbahan, di ba tayo,
pag namamasukan. Ayaw mong malate. Ayaw mong ikaw ay masermonan ng amo mo. Pag sa simbahan, ganun din dapat. Kung masipag tayo maghanap buhay, masipag tayong hanapin ang nagbibigay ng buhay. Ang tawag doon, tapat. Faithful. Hindi lamang sa oras, hindi lamang sa pagsasalita, kundi rin sa pera. Diyan nagkakasubukan ang mga tao sa harapan ng Diyos sa magitan ng pananalapi. Napakasarap ho, ano sabi ng Bible? There is no creature hidden from His sight. Walang sa kanya nakikita ay hindi pwedeng magtago. Lahat alam ng Diyos. Alam ba ng Diyos yung laman ng pitaka mo ngayon? Kaya pag sinabi ng asawa mo, may pera ka ba dyan? Ano sagot? Pag sinabi mong wala, sabi ng Diyos, anak, meron. Naalala ko nung ako'y umatin sa Baguio City. Alam natin yung ating moral values dito Pag sinabing magbigay ka, kanino galing? Nako, nakalimutan na. Kaninong tinig yung pag sinabing magbigay ka? Diyos. Pag sinabing itago mo, katabi mo yun. Pangatlo, pag sinabing wag, kanino yun? Sa diablo yun. Kasi ayaw ng diablo na sumagana ka, yumamang ka. Because the more you give, the more you blessed by God. Napadalo ko ng conference sa Baguio. Ang sabi ng Panginoon, bigyan mo ng relos. Hubarin mo yung relos mo. Bigay mo sa katabi mo. Okay naman kasi citizen lang naman yung aking relos noong unang panahon. Yun lang kaya ko Yung pag bumili ko sa Hong Kong 500 Hong Kong dollar. Yung bang pag tinanggal mo yung pihitan, sumasabay, natatanggal din ganon. Mga ilang araw yung kamay, nawawala. Yun naman, maganda-ganda, citizen, bigay sa akin, may nagbigay sa akin. Sabi ng Panginoon, bigyan mo yung katabi mo. Sabi ko, ba't ba ako nakadalo dito? Puro bigayan pala to. Sino dito mga Ilocano? May pinagmanahan kayo. Nung nakaupo ako, sa Baguio, maginaw, naka-jacket. Pag tinanong ko ako kung anong oras na, sigurado lilitaw ang relos nito. Sabi ko, brother, pastor, anong oras na? Nung ginanon, wala nga akong relos Sabi ng Panginoon, kita mo, walang relos yan, ikaw may relos. Ano ka ako gagawin ko? Abay, sumunod ka. Sabi ko sa iyo, bigay mo yung relos mo Di wala akong nagawa, kundi binigay ko yung relos ko. Purihin ang Panginoon. Wala akong relos. Maya-maya, may nagsasalita. Kabe-birthday ko lang yon. Umakit kami ng Baguio, conference Bigyan mo ng love gift yung pastor. Ano po? Nakakadalawa na po kayo, Panginoon. Sige kako, pag yan ay lumapit sa akin, confirm, bibigyan ko ng pera. Pero Panginoon, wala po akong pera sa bulsa. Sabi ng Diyos sa akin, meron ka dyan cheque. Bigay sa iyo ng birthday mo, 3,000. Naku po kako, Panginoon, hindi ko pa napapalit kaagad bago umakyat. Para hati-hati kami. Aba, nung yung speaker kailangan papunta nga sa akin. Ang ginawa ng kaliwa kong paa, kumakaliwa ako, kumakaliwa. Ganon tayo, di ba? Manang-mana kayo sa akin, di ba? Pag may sinasabi ng Diyos, huwag kang magpapakita. Sabi ng Panginoon, kumanang ka. Kanan. Aba, nung palapit na sa akin, wala na akong magawa. Sabi ng boses, bigay mo yung 3,000 na cheque mo. Pagbigay kong ganon, abay, tuwan-tuwa. Sino hindi matutuwa, no? Ako na may lungkot na lungkot. Kasi hindi pa ako sanay sa bigayan Nung mga panahon ngayon, nagsisimula pa lang tayo ng deliverance. Diniliver ko sarili ko. Sabi ko, Espiritu ng pagka-Ilocano, lumahis ka sa puso ko. Noon yun. Ang mga Ilocano, mga giver na ngayon. Di ba? Amen? Nung binigay ko, purihin ang Panginoon. Uuwi ako, walang kapera-pera. Wala pang relos. Sabi ko, ano ba itong naatinan kong conference na ito? Nung kami pauwi na, may doktorang lumapit sa akin, taga Iloilo.
yung dating coordinator natin sa Iloilo. Abay, binigyan ako ng cheque, 10,000. Tumubo pa. Sana sinabi, hindi ko lang masabi, sana pati sapatos ko pinamigay ko eh. Ano ibig sabihin ng faithful sa boses ng Diyos? At kapag tayo faithful sa tinig ng Panginoon, hindi tayo kalilimutan ng Panginoon Diyos. Malakas na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah! Kaya kita mo, sabihin ng Diyos, there is no creature hidden from His sight. Ibig sabihin, mula sa langit, nakikita ng Diyos yung wallet mo, yung palabigasan mo, yung refrigerator mo, yung bank account mo. Nakikita ng Diyos lahat, walang nalilihim sa Kanya. But all things are, sabi natin, all things are naked. Tiniteleskopyo ka ng Diyos, iniisa-isa tayo ng Panginoon. Itong anak ko, maraming problema sa pera. Mga anghel, pumunta ka doon sa Giginto. Boss, hindi ho taga Giginto yon, taga Bukawi pala. Sige, puntahan din. Yung isang taga Paranaque, buksan mo, taga Alabang. Isa taga Pande. All things are naked and open the eyes of Him to whom we must give account. Kaya ang pinag-uusapan dito, katapatan. Sabi mo nga sa katabi mo, be faithful. Amen? Faithful in the least, faithful in much. Magsimula ka sa kokonti, pararamihin niya ng Diyos. Say hallelujah. Buksan natin sandali ang ating Biblia sa Matthew 25. Meron ditong isang parable na binigyan ng talento ng Diyos. Itong tatlong ito, taga Jesus Christ the Deliverer. Say hallelujah. At yung huling binigyan ng talento, hindi taga rito. Ewan kung taga saan. Matthew 25, sa verse 16. Matthew 25, 16. Everyone say parables. Ano ibig sabihin sa Tagalog ang parables? Talinghaga. Ibig sabihin ng talinghaga, mula sa misteryo, pinaliwanag ni Jesus na may kaunawaan. Ganyan din po sa ating lahat. Basahin natin. Then who had received the 5 talents when traded with them made another 5 talents. Ilang talento? Una, 5 talento. Verse 17. And likewise, he who had received to gain 2 more also. 18. But he who had received 1 when the, ulitin natin, doon mula sa itaas, 14 muna, 14. Ang bilis eh. Verse 18. Verse 14. For the kingdom of heaven, basahin natin lahat. 1, 2, 3, go. Diyan muna tayo. Ang kaharian ng langit ay matutulad sa isang tao na naglakbay sa malayong bansa. Sino dito mahal sa buhay pumupunta sa ibang bansa? Who called his own servant, tumawag siya ng mga katulong at binigyan sila ng mga goods to them. Verse 15. Verse 15. Tingnan natin ang lesson dito. To the one who he gave, ilang talento? How many? 5 means grace. Alright? Sabi natin, grace. Unmerited favor. Kaya yung 2025, yung 5 na yan, ang 2025, this is our year of favor. Sabihin mo sa katabi mo, may pabor ang Diyos sa iyo. Kahit ano nangyayari sa pamilya mo, sa buhay mo, sa kabuhayan mo, basta may favor ka kay Lord. Sabihin mo sa katabi mo, basta may favor ako kay Lord.
lakasan mo, nagigigil. Ilan ang favor mo? 2. Sapagkat sa Hebrew calendar, ang Hebrew calendar 5, 7, 8, 5. 5 sa una, 5 sa dulo. Kaya unang pabor, may pabor ang Diyos sa iyo. Hanggang sa huli ng buhay mo, may pabor ang Diyos sa ating lahat. Yung malakas pumalakpak, mangyayari yan sa iyo. Taas na lang kamay, I receive double favor from God. Amen. Ibig sabihin, blessed na blessed ka ng Panginoon. Alright, tuloy. To another, balik mo doon, hindi pa tapos, verse 15. To another two, and to another one, to each according to his own ability. Sabi natin, own ability. And immediately he went on a journey. Ibig sabihin, itong mga talinghagang ito, pinagkalooban tayo ng talento ng Diyos. Merong 5, merong 2, at merong 1. So, ganun din sa buhay nating lahat. Iba-iba pinagkaloob sa atin ng Diyos. Ano dapat natin gawin? Verse 16. Sabihin mo sa katabi mo, sister, brother, may binigay pala si Lord sa iyo. Ano tawag doon? Talento. O, pagka ina-action mo, ano na? Ewan ko sa inyo. Alright. Verse 16. Basa, mga kapatid. Ano ginawa nung binigyan sa 5 talento? Ginawa niyang tinrade niya. Nagkaroon ng ilan? Tumubo siya ng 5. Ano ibig sabihin? Kailangan pala pinagbubuti natin ang ating mga talento. Gusto ng Diyos tayo ay mamunga. Gusto ng Diyos tayo ay magkaroon ng development sa buhay natin. Sino dito mayroong anak marurunong? Mana sa inyo. Amen. Di ba pag sinasabi, ikaw anak ka, hindi ka na umasenso. Ubod ka ng manang-mana ka sa pinagmanahan mo. Yung talento na bigay sa kanya ng Diyos, hindi niya pinagyaman. Halimbawa, tayo lahat, may binigay na talento sa atin, pagyayamanin natin. Say hallelujah. Tinawag kang singer. Sino dito mga singer? Lahat tayo. Abay, pagbutihan mo pagkanta. Pagyayamanin mo yon. Say hallelujah. Tinawag kang ng Diyos na giver ka. Pagyamanin mo kung saan ka tinawag ng Diyos. Yun ang pagyamanin mo. Gusto mo maglingkod. Pagyamanin mo paglilingkod. Pauularin ka ng Diyos diyan. Say hallelujah. Sino gusto maging milyonaryo dito? Abay, di pagyamanin mo yung bigay sa iyo ng Diyos. Alright, sundan po natin. Verse 17, ganun din ang ginawa. And likewise, he who had received to gain 2 more also. Yung 2, binigyan ng 2, ilan yung tumubo? Ilan ang tinubo? Ilan? 2. Applicable yan sa pamilya natin. Una, ikaw lang. Nagsusumikap ka, anak, magsidala kayo, mga manugang, mga apo. Ngayon, madami na kayong born again. Pinalago ng Diyos ang iyong pamilya. Pangatlo, tingnan natin. But he who had received one when, ano ginawa ng isa? Binigyan siya ng isa? Binaon sa lupa. Iba, hindi binaon sa lupa, binaon sa limot. And hid his Lord's money. Ang ginawa ng isa, binaon sa lupa yung pera ng Diyos. Yang lahat na yan, paggamit natin sa Panginoon. Huwag mong itatago. Huwag mong sasabihin, hindi ako marunong, hindi ako sanay.
Lahat naman tayo ganun. Ikaw ay uunlad kapag binigay mo ang kaisa-isang buhay mo sa Diyos at nagpagamit ka, magkakaroon ng miracle of multiplication, even increase in anointing. Alright, verse 19. After a long time, the Lord of those servants came, settle accounts with them. Ang tawag doon, mayroong pagsusulit. Dumating ang mahabang panahon, 20 years ago. Aba, sa Diyos pala, nagsusulit pala tao. Ano sabi ng verse 20? Dumating yung hari. So he who received 5 talents came and brought 5 other talents, saying, Lord, everybody say, Lord, you delivered to me 5 talents. Look, I have gained 5 more talents beside them. Sino dito umunlad ng buhay nung na-born again? Kasi tuloy-tuloy ang paglilingkod mo sa Diyos. Doon, compare doon sa iba, ako, hindi na ako maglilingkod. Ako'y tamad na tamad. Aba, kumbidahin mo sa swimming, sa party, sa outing, ang gagaling. Pero sa Panginoon, tamad na tamad. Kaya ano nangyari? Yung talento nila, nawalan. Hindi sila pinagpala ng Diyos. Sundan po natin, verse 21. Yun ang unang talento. Pangalawang talento. Basa uli. Ayan. Ano sabi ng Diyos sa kanya na nagsulit? Yung 5 binigay sa kanya, naging 5. Ano sabi? Number 1 ay, well done. Sino dito umo-order ng pagkain, na steak? Ano sabi ng waiter? Ano gusto nyo? Red? Ano sunod? Half cook? Sabi natin, well done. Baga ba nagre-report kayo kay Lord, sabi ni Lord sa inyo, anak, well done. Sabi natin, well done. Sa mahaba mo ng paglilingkod, ang sabi ng Diyos sa iyo, well done. Say it again, well done. Ano susunod? Good. Eba say good. Sa grade, ano ibig sabihin ng grade sa pagka-good? Pasang-awa. Sino dito nag-aaral puro 75 ang grade? Sabi nung nanay, good. At least nakapasa. Well done. Ever say well done? Good. Ano susunod? Faithful servant. Faithful ka. Nakita ng Diyos yung ikaw ay kahit pagod na pagod ka naglilingkod ka sa Diyos. Sabi ng Diyos sa iyo, anak, well done, good and faithful servant. Pahabain ko pa buhay mo, pasasaganain kita sapagat mahal na mahal mo ako. Ganyan ang Diyos. He is a God of reward. Say hallelujah. You were faithful over a few things. I will make you what? Ruler over many things. Yung kokonte, dahil kokonte, tapat ka, pararamihin ko ang iyong talento. Alam mo, ang mga taga-Jesus Christ the Deliverer for the glory of God, mga tapat sa Diyos yan. Sabi niyo, bakit? Kita mo, ito napakaliit. Naging faithful tayo, malinis, fully air condition. Minsan nakakatulog ka rito. Hallelujah. Aba, yung pinapagawa natin, 500 million on the go. God is faithful to all of us. Yung binibigay niyong kokonti, marami man. Dahil tayo naging tapat, para ramihin ng Diyos siyang kabuhayan ninyo. Come on, clap your hands to the Lord. Hallelujah! Yan ang sikreto ng Bible. I will make you ruler over many things. Tayo tapat sa deliverance. Sa July 3 and 4, ako katapat ng mga Amerikana sa Cuneta Astrodome. Sa dami ng mga speaker, sabi ko doon sa sponsor, bakit ako kinuha mo? Kasi Amerikano,
mga deliverer, sila Blood, yung nasa YouTube. Ako ang contemporary nila na Pilipino na magdi-deliveran sa bansang Pilipinas. Mga Russian nyo, mga Amerikano. Kaya imbitado natin kayo sa July 3 and 4 sa Cuneta Astrodome. Kaya napagkatiwalaan ka sa kokonte, pararamihin ng Diyos yan. Sabi ng Diyos, itong taong ito hindi tapat sa akin. Kaya kukuhanan ka pa. Tingnan mo mamaya. Ang sabi dito, enter into the joy of your Lord. Kaya pag nagtatrabaho ka, masaya ka eh. Sino dito masaya nagtatrabaho sa Panginoon? Bakit? Yung Diyos, yung boss natin. Makita mo, hindi ba kayo natutuwa? Matatapos na naman ng April. Mayo na. Susunod, middle na. Ibig sabihin, middle of the year. Say hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, be faithful. Sino dito mga asawang lalaki? Taas ang kanang kamay. Faithful ba kayo sa asawa niyo? Pag sinabi ng asawa mo, may pera ka ba dyan? Ano sagot asawang lalaki? Sa wala, sa meron. Sa wala, sa meron. Sa wala, sa meron. Aba, walang makapagtatago sa Diyos at saka sa asawa. Sabi ng asawang babae, ano tong nakita ko sa ilalim ng kama? Secret. Faithful. Sabi natin, be faithful. Kayo mga anak, pag binigyan ba kayo ng pera na anak nyo, ng magulang nyo, pinabili kayo, sinusolin nyo ba'y sukle? Sabi ng anak, ang nanay ko'y may amnesia. Makakalimutin. Hindi mo alam, nakalista yon. Hoy. Sabi ng anak, nanay mo, anak, sukle. Sabi ng anak, it's a miracle. Binili na. Pag may sukle, sosolin nyo. Nakikita tayo ng Diyos. Amen. Pangalawang talento. Verse 22. He also had received 2 talents, came and said, Lord, you delivered to me. Everybody read, please. Yung dalawa, isa kanina, 5. Yung isa, 2. Kung ano man ang bigay sa atin, pagbutihan natin, maging tapat tayo. Say hallelujah. Alright. Ano nangyari? Nag-report. Verse 23. Accountant pala, Panginoon dito eh. Verse 23. Basa mga kapatid. 1, 2, 3, go. Parehas lang ang sinabi ni Jesucristo doon sa binigyan ng 5. Ito, 2. Naging 4. Yan din ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Kaya ka masagana ngayon sapagkat pinagbubuti mo lahat ng talento na binibigay sa iyo ng Panginoon Diyos. Kaya sabi sa iyo, well done. Say it again one more time. Say it again. Sino gusto maraming sasakyan? Abay, sasakyan mo man lang eh. Paano ka bibigyan ng Diyos eh? Hindi mo man lang pinagbubuti yung pag-aalaga ng sasakyan mo. Yung bahay mo. Lahat yan accountable sa Panginoon. Say hallelujah. May promotion ang Diyos sa buhay natin. Sino gusto ng sapatos? Abay, yung sapatos mo, shinin mo man lang. Amen. Amen. Paano ka bibigyan ng sapatos? Ang sapatos, hindi mo man lang ma-shine man lang. Faithful in the least, faithful in, sabi natin, faithful in the least, faithful in much. Say it one more time. Faithful in the least, faithful in much. Pumunta ka sa CR. Halimbawa, nagsi-CR kayo.
Paano ka bibigyan ng CR ng Diyos na maganda? CR mo dumi-dumi. Pag nagsi-CR ka, hindi ka nagbubuhos kung saan-saan tinatapon mo. Abay kami sumakay ng eroplano. Yung nagalit stewardess, nawala lahat yung nawala yung tissue, nawala yung lotion, nawala yung sabon. Abay, naalala ko pumunta kami sa Malaysia. Lahat ng kasama kong pastor, mga bata pa yung pastor na kasama ko Aba, nung kami uwian na, nakita ko yung isang room, 3 room, wala lahat yung bad towel, nawala yung kutsara, nawala yung tinidor, nawala yung kung ano-ano, nawala, ubus lahat. Sabi ko doon sa mga kasama ko sa Malaysia, nakikita niyo kako itong baba, pinakita ko lang, yan ay kulungan ng mga nagnakaw ng mga tuwalya at ng mga kutsarita, kutsara, etc. Biglang lumabas lahat. Aba, hindi kayo tapat. Aanin niyo ba kako? Yan, napakarami niyong kutsara. Sabi ng isa, kasi ang aming tinidor nakaganon ho. Kung ganunin mo kako lahat. Alam mo, tayo yung mga born again Christians tayo. You are the light of the world and soul of the earth. Saan ka man naroon, you must be faithful. Pumunta ako sa Amerika, naiwan ko yung aking cellphone. Sa tren. Noong unang panahon, pwede yung tumawag ka Pag nasa Pilipinas ka, natatawag mo yung telepono mo. Aba, nung tinawagan ko, nandoon, nailagay na doon sa, ano tawag doon, yung mga lost and found. Amerikano sumasagot. Sabi sa akin, "What's up, man?" Sabi ko, "What's in the app?" Sabi ko, "That's my phone." Pinakuha sa akin. Sana ganon sa Pilipinas. Maiiwan mo yung cellphone mo, andun pa rin. Kayo na magsabi. Iwan mo lang sandali, nawawala. Sa Japan, nakita ko, nung ako nandoon 1 week, 2 weeks ago, walang basurahan. Ang katwiran nila, pag walang basurahan, walang magtatapon. Ang kanilang utak, yung kanilang candy, yung pinagbalatan, yung mga kalat, nilalagay sa bag. Tayo, iba kahit sa church. Pag ang mamaya wala nang nguya, nandun sa ilalim ng juicy fruit gum. Ay, walang disiplina. Faithful in the least, faithful in much. Sabihin mo sa katabi mo, be faithful. Ano sabi ng Proverbs 28:20? A faithful man shall abound with blessing. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Kaya pagka kayo may basura, huwag niyo tatapon kung saan-saan. Naalala ko yung diniliver ni Pastora Lucino na nabubuhay pa, dinala sa amin. Taga Violeta, namaga yung ilong. Ang magang-maga. Diniliver namin. Sa pangalan ni Jesus, demonyo ka. Umalis ka dyan. Nagsalita, duwende. Bakit ka pumasok dyan sa ilong? Abay, suminga. Sorry doon sa kumakain, ha? Yung palang duwende, naglalakad, nasingahan, napunta sa kanya. Kaya sa galit ng duwende, pinamaga yung ilong. Sabi ko sa kanya, buti nga. Manong gumamit ng tissue at ilagay sa bag. Nung pinag-pray namin, tawa ng tawa yung duwende. Bastos kaya na Akala mo nasingahan ako? Ay, mga kapatid, alam nyo na yun. At saka yung mga lalaki kung saan-saan umiihi, ha? Pagka sinabing bawal umihi, ang mga Pilipino, kung saan bawal, gagawin. Bawal tumawid, dun tatawid. Bawal hibuin bagong pintura, dun hihibuin. Napakagaling ng mga Pinoy. Kaya sabi ng isang sister, bawal dumalo sa JCTD, kaya maraming dumadalo.
Sabi natin, be faithful. Ayan. I will make you ruler over many things. Kaya nangyari sa buhay mo, pinagpala ka ng Diyos sapagkat ikaw ay tapat sa Panginoon. Amen. Ito maganda. Enter into the joy of your Lord. Kaya pala ang puso natin, masaya naglilingkod sa Diyos. Kasi nakikita ng Diyos, tapat ka eh. Itong anak ko, pagod na. Gabing-gabi namamalansya pa para bukas dumaluman lang. Pinapakita niya sa Diyos na kanyang nagpala sa kanya, mahal na mahal niya Diyos. Kaya ang puso niya, masaya eh. Ito, pangatlong talento. Matatapos na tayo. Pangatlong talento. Matthew 25, verse 24. Pangatlo. Bilisan mo. Alright, basahin natin. Then he who had received the 1 talent came and said, Lord, I knew to be a hard man, reaping you have not sown, and gathering where you have not scattered seed. Verse 25. And I was afraid when and hid your talent into the ground. Look, there you have what is yours. Ano makikita nyo dito? Natakot. Kaya ang mga born again, bawal ang duwag. Sabihin mo sa katabi mo, bawal ang duwag na born again. Ano mang problema, suliranin mong kinakaharap, harapin mo, kasama mo, Diyos. Say hallelujah. God has not given us spirit of fear, but the spirit of power, love, and of sound mind. Say hallelujah. At tatandaan mo, ang hindi mo kaya, kaya ng Panginoon. Lahat ng imposible sa atin, sa Diyos posible lahat. Say hallelujah. Kaya mo ko konti lang, kaya ng Diyos mas marami. Kaya huwag ka matatakot. And when and hid your talent into the ground. Ano nangyari doon sa isang talento? Nilagay sa, ano ginawa? Verse 26. Tingnan natin kung ano nangyari. Basa, 1, 2, 3, go. Verse 27. Verse 27. You ought to have deposited my money with the bankers, and at my coming I will have received back my own with interest. Parang ganito. Sana nilagay mo na lang sa bangko para kahit konti, tumubo. Bakit mo tinago? Ubod ka ng tamad. Kaya sa kaharian ng Diyos, bawal ang di baling pagod, hindi naman. Yun ba yun? Baliktad. Ano? Di baling tamad, palayasin mga tamad na yan. Tingnan mo ang Diyos, ano? Ang galing ng Diyos talaga, no? Gusto niya tayo maunlad ang buhay natin. Ano sabi ng resulta? Verse 28. Verse 28. So take the talent from him, give it to him who has 10 talents. Ano na makaganda? Sabi ng isa, kunin yan, ibigay doon sa meron pa. Kaya pala ang taong meron, dinadagdagan pa ng Diyos. Pero yung mga tamad, kukuhanin pa ng Diyos, ibibigay doon sa meron. Kaya sabihin mo sa katabi mo, sipag-sipagan mo. Amen? Ang mga taga-JCT, di masisipag lahat. Say hallelujah. Saan masipag? Anong matulog? Sa gawain ng Panginoon. Verse 29. Alright, verse 29. For to everyone who has
more will be given. Halimbawa, talento mo'y umawit, dadagdagan pa ng Diyos yan para gumaling ka. Amen? Gusto mo mangaral, mag-share, dadagdagan ng Diyos. Pag sinasabi, natatakot ako, ninenervyos ako, balik-baliktad yung prayer ko. Abay, nung una ho akong bagong cell group leader, ako pinag-pray. Sabi ko, sige, Brother Ted, ikaw mag-pray. Hindi pa ako sanay eh. Tinatalian ko si Lord at pinapawalan si Satanas. Binatukan ako ng Bible teacher. Baliktad. Ninenervyos ka ako eh. Kakasama, una kong sinama sa bilangguan, sa jail sa Malolos. Aba, doon ako nakakita ng mga comics ng lalaki. Merong leon, may sawa, merong leon, ganong kalalaki tao. Aba, nung nagsasaksakan na doon sa Lex ng Malolos, una akong tumakbo, in Jesus' name, amen, takbo! Hindi ako nagsawa, hindi ako umurong. Yung pala, training pala sa akin. Sumakay kami sa giginto, may dala akong gitara, puro lasing ang nakasama ko. Sabi ng lasing, oy, payat! Sino ka kung payat? Sino ba? Ikaw lang ang payat dito. Payat na purong ipin. Nakagano ako eh. Kasi ang kasama ko mataba. Kumanta ka, Eka. Anong kumanta? Kakanta ba tayo? Para ako si Tarzan and Baby Jane. Sa galit ng mga lasenggo, sinampal yung kasama ko, hindi ako nasampal kasi siya nasa kaliwa ko eh. Ganon ang nangyayari sa buhay namin nung unang panahon. Hanggang sa pinagbuti, larga dito, punta doon. Ang mga born again, mga layas yan. Amen? Say hallelujah. Hanggang pinagpala tayo ng Diyos. Faithful in the least, faithful in much. Gusto nyo maraming damit? Sino gusto maraming damit? Bigay mo lahat yung damit mo, pamigay mo. Sino gusto ditong gumanda? Mga babae, di magbigay kayo ng chinchanchu. Ganun lang yan. Ulitin natin. 1, 2, 3, go. Ulit. Yung meron, bibigyan pa. Ang wala, kukuhanan pa. Kaya pag sinasabi wala, tamad ako, ayaw pala ng Diyos yun. Ang gusto ng Diyos, meron ka, magtiis, magtiyaga ka, pagbutihan mo, pag pinagbuti mo, ang Diyos sa langit, pagpapalain ka, higit sa iyong inaasahan pa. Sino dito blessed na blessed? Pinagpala ba kayo ng Panginoon? Kasi pinagbubuti mo para sa Panginoon. Alang-alang sa Kanyang pangalan. Sabi natin, faithful. Be faithful. Proverbs 28:20, ano? A faithful man shall abound with blessing. Sino dito? Pag-usapan natin pera naman. Sino gusto pera? Taas dalawang kamay. Ang init-init na. Gusto niyo ba pera, ha? Sabihin mo, be faithful. Amen. Pag gusto mo pera, tapat ka rin sa pera. Pag binigyan ka ng pera ng Diyos, huwag mo lolokohin sarili mo. Kasi ikaw lang at ng Diyos nakakaalam eh. Halimbawa, binigyan ka ng 1 milyon. Magkano sa Diyos? Malaki, maliit? Ito lang kausap ko. Magkano ibibigay mo sa Lord? 100,000, sabi ng Diablo, malaki yan. Pang-outing mo na. Hayo, nag-outing. Kinagat ng lamok. Alin, yung kalabaw, hindi ikaw. Faithful in the least, faithful in much. Maliit man o malaki, dapat tapat tayo. Ibigay mo yung para sa Diyos. Minsan ang tao pagka pinagpapala na, nakakalimutan yung Diyos na nagpala sa kanya. Ang Diyos lang naman, ang kailangan lang natin katapatan. Amen.
Sabihin mo, mula ngayon, sa darating na buwan ng Mayo, maraming pagpapalang darating. Sabihin mo sa katabi mo, be ready. More blessings are on the way. Say amen. Faithful ka sa pamilya mo, sa pera, sa oras, maging tapat ka. Ang Diyos tatapatan ka sa buhay nating lahat. Okay, sa susunod na linggo, tutuloy natin to how to serve the Lord. At gusto ko matandaan yon teaching na ito. Sabihin mo sa katabi, be faithful. Palakpakan natin, Panginoon, tumayo tayo lahat. Pakilagay yung Proverbs 28:20. Basahin natin lahat. A faithful man shall abound with blessings. Say it again. Say it again one more time. Alam niyo, ang challenge dito, pag narinig mo tinig ng Lord, gawin mo. Huwag yung bukas na, sa makalawa na, ayaw mo. No. Ang sabi ng Isaiah 1:19, if you are what? Isaiah 1:19, if you are willing and obedient, you will eat the best of the land. Isaiah 1:19. Pakilangay doon, brother. Sino ba yung nandun sa taas? Basahin natin lahat. In conclusion, kahit ano nangyayari sa lupain sa bansang Pilipinas, don't worry. If you are willing and obedient to the Lord, the Most High God, you will eat the best. Sa ibang translation, the best of the land. God will provide. Pangalawang challenge, Job 36:11, the favorite of JCD family. Job 36:11. Praise God. If they obey, and Job 36:11, not 1, 11. Ano sikreto? Obey. Everyone say obey. And serve. Yung paglilingkod nyo na ito, paglilingkod yan, serve. Ang punto lang, masunurin ka ba? If you obey and serve Him, they shall spend their days in what? Prosperity, and their years in pleasure. Verse 12. Ito naman verse 12. But if do not obey, everybody, sabihin mo sa sarili mo, sarili ko, sunod lang ng sunod sa Panginoon. Amen? Pag pinaglakad ka na 1 milya, gawin mo 2 milya, sakripisyo. Ang relasyon natin sa Diyos, mahal natin ang Panginoon. At pag mahal natin ng Diyos, mga kapatid, susuklian tayo ng Panginoon ng gusto mo sa buhay natin lahat. Yung mo ko tayo pumikit. Panginoon, maraming pong salamat sa umaga pong ito. Salamat sa iyong misteryo na iyong kaharian, na isang talinghaga na pinagkaloob mo sa amin, na kami lahat pinagkalooban mo ng mga talento. Talento sa hanap buhay, sa pag-aaral, sa paglilingkod. Mga talento na galing lahat sa iyo. Ang gusto namin, Panginoon, samahan mo kami, turuan mo kami, ito'y mapagyaman namin sa aming buhay. Ang mga ama, binigyan mo rin ng talento na maglingkod sa iyo. Mga ina ng tahanan. O Panginoon, bless mo kami lahat. At masabi mo sa amin, well done, good and faithful servants. Pagbutihan namin pagsishare ng Ebanghelyo sa aming mga anak, manugang, asawa, mahal sa buhay. Hanggang makamtan namin na sila'y lumalapit sa iyo, makita namin, Panginoon. At lahat na ito'y pinagkaloob mo sa aming lahat. Taas natin at dalawang kamay, humiling tayo sa Panginoon kung ano kahilingan natin ngayong umagang ito. Hallelujah. Kung ang kayo binigyan ng talento ng Diyos, maghahanap buhay, pag-aaral, o pagsishare na Ebanghelyo, paglilingkod man,
Pararamihin ng Diyos yan. Yes, Lord. Nakikita ka ng Panginoon. Oh, thank you, Jesus. Kung hindi man tayo tapat sa pera man, sa asawa, sa anak, hingi tayo ng tawad sa Panginoon. Sabihin natin, Lord, patawarin mo ako. Kung minsan ako'y nagsisinungaling, hindi ako tapat sa kokonti. Sa aking mga pagkakapirahan sa anak buhay, sa hindi minsan nagbibigay na ikapo o pagkakaloob sa iyo, ako'y patawarin mo. Oh, Jesus, the Son of God. Jesus, we love you, we adore you, we worship you. Sumunod sa ikling panalangin na lahat, sabi natin, Panginoong Hesukristo, ako'y patawarin mo sa lahat aking pagkukulang sa iyo, patungkol sa paglilingkod at sa iyong kaharian. Kumisan madamot ang aking puso sa pagsunod sa iyo, sa pagkakaloob sa iyo. Panginoon, hugasan mo ang aking puso na yung banal na dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo. Bigyan mo ko ng katapatan ng puso ngayong araw na ito na maglingkod sa iyo. Maging tapat sa kakonti, tapat sa pera, sa oras, sa aking pananalita. In the name of Jesus. Lord, thank you. Habang ikaw'y nakapigil, nakita ng Diyos ang buhay mo sa nakalipas na panahon. Kung minsan naghihintay ka na matagal na panahon, ito ang susi ng langit para sa iyo. Ang araw na ito, hallelujah, a faithful man shall abound with blessings. Do not lose your hope. Do not be dismayed nor discouraged. God is with you. Kitang-kita ng Diyos yung puso mo ngayong araw na ito. Ikaw ay nagtatapat sa Kanya. Release, Lord Jesus, your anointing. Release promotion and your reward to your people today. Kung ikaw may nasakta namin, Panginoong Hesukristo, sa buhay na ito, kung minsan kami tinatamad, tinatago namin ang aming talento, kung minsan nahihiya kami. Hindi pala ganun dapat. Kundi paggamit namin sa iyo ang aming buhay, ang mga talentong pinagkaloob mo sa amin, ito'y mapagyaman namin, Panginoon Diyos. We give you praise, we give you glory. Glory, glory, glory to the Lamb. To Him, lift our voice and praise the Lamb upon the throne. Sing it, everybody. Glory. God is greater than any problem that we have today. Jesus who's seated on the throne, He is our intercessor. He is the one who provides everything in your life. God will give you strength. For He is glorious, He to be praised. Lift your hands and worship Him, the Son of the living God. Hallelujah.
is glorious. Worthy to be praised, the Lamb upon the throne. Shall we lift our voice and praise the Lamb upon the throne? Everybody close your eyes and bow your heads, please. Remember the goodness of God. While the singer will sing this song, glory, glory to the Lamb. Say something to our Lord Jesus Christ. What you have it now today. Hallelujah. It is the Lord who bless you indeed. Kung sino ka ngayon sa harap ng Panginoon, yan ay bunga na iyong katapatan sa Diyos. Yes. Remember all the good things of God in your life. Jesus is saying to you, well done, good and faithful servants. For His glory. Oh Lord, thank you for everything. Thank you, Lord, for all the talents that you gave to all of us. Thank you for all the blessings. Hallelujah. The throne, for He is glorious. Upon the throne. Let us praise the name of the Lord. Let us worship Him. Hallelujah. Ibukas ng ating bibig, pasalamatan natin ng Panginoon. Sabihin mo, hallelujah, hallelujah. Salamat sa mga talento na pinagkaloob mo sa amin. Hallelujah. Release your anointing, Lord, habang sila'y umaawit sa iyo, the melody of praise in their hearts. Release anointing of multiplication, anointing of promotion, anointing of miracles, anointing of blessings. Oh Lord, release healing, release miracle. Kapatid, kaibigan, habang nakayuko at kapatid, nakataas ang dalawang kamay mo, may ginagawa ang Diyos sa pamilya mo, sa asawa mo, sa iyong hinihiling ngayong umagang ito. Sinasabi sa iyo ng Diyos, anak, well done, good and faithful servant. Kapag ang Diyos nagsimula, tinatapos siya sa buhay nating lahat. If you obey and willing, He will. Hallelujah, hallelujah. He is touching you today. Sige, surrender your life to God. Pag-aamin ka uli sa Panginoon. Hallelujah. Ura manamasika na nabahandere. Manasika rebele-behandere. Salamat sa ministeryo ng Jesus Christ the Deliverer. Pinagyaman mo kami. Hallelujah. Tinaas mo ang taas ng aming pamumuhay. Hallelujah. Dininig mo ang aming panalangin ng aming puso. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Sige, kapatid, sabihin mo yung gusto mo.
Yes, nahihirapan ka ba? May problema ka ba? Say it to our Heavenly Father. Yung pamilya mo, iniiyak mo sa Panginoon. Yung anak mo, manugang mo, God will answer you today. For the last time, for He is glorious. Hallelujah. Glory. Worship the Father, the Son, and the Holy Spirit. Holy Spirit, touch your people again. Panginoon, Ama naming nasa langit, napakinggan mo ang dasal at dalangin na iyong mga anak. Release your miracle to the hands of your people. Ang mga may sakit, pagalingin mo. Ang mga naghahanap buhay at mayroong mga transaksyon na malalaki, ipagkaloob mo ang kanilang kahilingan, Panginoon Diyos. Ang mga estudyante nakatapos ng pag-aaral at nag-aaral, ikaw ang aming provider. Pagpalain mo po ang bawat pamilya na aming kinakatawan. Hallelujah. As for us in our household, we will serve the Lord. Panginoon, maraming pong salamat ngayong araw na ito. Bigyan mo kami ng pusong tapat na naglilingkod sa iyo. We thank you, we bless you, because you answer our prayers today. In Jesus' name, amen.